Ayan, hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Ayan, good morning to everyone. Ngayon ay nagkakape ako, kagagising ko lang. Nag-breakfast na ako, di pa ako makain ng full meal. Mag-ano na, magto 12 o'clock na ngayon dito. Nagising ako late na kasi late na rin ako nakatulog. Ayan. For today's video guys, pag-uusapan natin yung Medicare. Kasi marami na ring nagtatanong sa akin about healthcare coverage, pagtanda nila, pag nag-work sila after 20 or 30 years dito sa Amerika, is the healthcare for free? Kasi ito yung mga pang-akit ng ibang bansa. Like for example, sa UK, free, wala kang halos babayaran. Papasok, lalabas ka ng ospital, zero ang bill mo. Tapos sa Saudi Arabia, ganun din. Papasok ka ng ospital, lalabas ka, zero din ang bill mo. In most Middle East country, halos wala kang babayaran kahit ma-ospital ka pa ng 30 days. Dito ba sa Amerika? Once you turn 65, kapag nag-turn ka ba ng 65, you will be covered by Medicare. Yes, that is correct. Is it for free? Wala ka na bang babayaran? Lahat ba ng healthcare services ay zero na? Babayaran na lahat ng government? Let's find out. But before that, gusto ko munang magpasalamat dito kay, ano to? Ano to? Let's see. Hindi ko ata yun na screen capture or something. Ano natin. Itong si ma'am. Binalita niya kasi na nakapasa na siya ng NCLEX. Hello, nakita ko vlog mo when I was preparing for my NCLEX. Natutuwa ako, isa kang Muslim. Now, USRN na ako, just passed my NCLEX RN or exam last May 13. Congratulations po. Thank you for inspiring me na pumunta ng US para sa ikakabuti ng family ko, lalo na my son. Thank you so much, ma'am. At na-inspire ka sa mga videos ko. This is one of the reason why you guys are one of the reason why I'm vlogging, because at least meron akong na-inspire na mga hindi pa pumapasa ng NCLEX, yung mga student nurse pa lang, nabibigyan ko sila ng hope para pumunta dito. Ayun. Let's see. And doon naman sa pinaka-previous videos ko, like yung about sa immigration, yes, wala pong masyadong tanong at hindi po mahigpit sa immigration pabalik ng United States of America. Ayan, pag-usapan na natin kung free ba talaga yung healthcare coverage dito sa US after 65. 'Di ba? Pag nag-turn na kayo ng 65, free ba or kailangan nyo pang magbayad ng mga deductible co-pays, co-insurance, just like what we are doing right now? Kasi ngayon, nagbabayad kami ng yung healthcare coverage, lalo na myself, ay nagbabayad po ako ng premium every paycheck. Pero hindi siya kamahalan, mas mahal yung kino-cover ng employer. So for example, in my case right now, I have, magkano ba yung deductible ko? Siguro nasa 2,500 yung deductible ko kung hindi ako nagkakamali, or 5,000. Hindi ko na na-check kasi hindi naman ako parating nagkakasakit or pumupunta ng clinic or urgent care or emergency department. So, ang premium na binabayaran ko, maganda na daw yung coverage namin ngayon. Ang premium na binabayaran ko is $55 kasama na yung dental, 55 or $60 per paycheck. So 120 lang per month. Pero ang binabayaran ng employer, kung hindi ako nagkakamali, nasa yung part
ng employer kasi may share ang employer sa premium, siguro mga 300 or 400 mga ganyan. So total siguro mga 500 yung premium ko every month. Pero since permanent staff ako sa employer ko ngayon, mas malaki yung binabayaran nila kesa sa akin. Yung sa akin pinakamaliit na portion lamang every month. Pero halos di naman nagagamit. Pero pag-usapan natin yung Medicare. Paano ba kayo magko-qualify for Medicare? Ang Medicare ay isang insurance company that you can use. Insurance nyo yan once you turn 65. Is it for free? Nakadepende po. Ang Medicare, merong Medicare Part A, merong Medicare Part B, merong Medicare Part C, and D, mga ganyan. So, let's focus on A, B, and D. Ang Medicare Part A ay nagko-cover ng hospitalization ninyo. Whenever you get hospitalized, Medicare Part A will take care of all of your healthcare services. Okay? Yung Medicare Part B naman will take care most of your outpatient services. Like for example, yung mga doctor's visit ninyo, yung mga office visit ninyo sa mga doktor ninyo, Medicare Part B ang magko-cover niyan. Medicare Part D is yung prescription. Prescription, guys. Prescription or yung mga gamot ninyo, parang yan yung parang prescription plan or pharmacy plan ninyo, that will be covered by your Medicare Part D. So, are you eligible for all of those? Definitely not. Hindi. Kailangan yung bayaran. Siyalak, no? Magbabayad pa rin kayo ng premium except for Medicare Part A, which is hospitalization. Ayan, na-clarify na. Yung free lang is Medicare Part A that covers hospitalization. And hindi pa yun automatic na magiging qualified kayo for Medicare Part A kung hindi kayo nakapagtrabaho dito ng 40 quarters or parang 10 years of work, 10 years of paying your Medicare taxes. 'Di ba? Dapat nakasampung taon kayo in order for you to be qualified for Medicare Part A for free. Kung hindi naman kayo nakasampung taon, you will still be qualified for Medicare Part A but you have to pay the premium. Kailangang magbayad ng premium at the age of 65. Pero kung nakasampung taon kayo of work here sa US or more, makukwalify kayo for Medicare Part A for free without anything na babayaran ninyo every month for the premium. Now, ito yung tanong. Since na-cover na kayo for Medicare Part A, tanong, may babayaran pa ba kayo every time na ma-hospitalize kayo or ma-hospital kayo? Since Medicare Part A will cover hospitalization. Yung parang hospitalization, yung kapag na-hospital kayo, may babayaran pa rin kayo? Yes. Meron rin po yung kalakip na deductibles, co-payment, and co-insurance. Siyalak, no? Sa Pilipinas na lang tayo talaga mag-retire after 65. Shelak, may babayaran pa rin tayo. Kahit nakasampung taon na tayo dito sa Amerika, tapos yung Medicare Part A at the age of 65 is for free na para sa atin. After all of those years ng pagtatrabaho dito, meron pa rin kayong babayaran. Though yung premium, yung mismong premium ng insurance na binabayaran buwan-buwan, hindi nyo na babayaran kasi nga nakasampung taon kayo or more dito, ay magbabayad at magbabayad pa rin kayo kada ospital, kada maho-hospitalize kayo. O diba? Nakakaloka. At ito pa,
Does Medicare Part A cover healthcare services that you receive outside of the United States of America? Does Medicare Part A covers hospital services or anything that you receive outside of America? Definitely not. Hindi po siya nagko-cover ng healthcare services na na-receive ninyo. Correct me if I'm wrong sa mga nakaranas na, sa mga wala pa naman sigurong 65 years old dito sa channel na to or more, no? Hindi po siya nagko-cover ng hospital services that was availed sa labas ng United States of America. O di ba ang saklap, nakakaloka. Medicare Part A is for free kapag naka 10 years na nabab kayo. Pero hindi pa rin po ibig sabihin nun ay free na ang lahat ng healthcare services ninyo or hospitalization ninyo after 65. Ayan. Let's move on to Medicare Part B na nagko-cover naman ng healthcare yung mga outpatient services ninyo or mga doctor's visit. Kahit naka 10 years na kayo dito sa Amerika, Medicare Part B will not be for free for you. So in short, kung gusto ninyo ng coverage for your doctor's office, for the office visit, guys, kailangan ninyong magbayad ng premium every month. Monthly premium, guys. At ang monthly premium na yan, guys, ay dinidetermine ng federal government every year. Okay? Every year, every September, or every October. Just to be accurate, for this year, 2025, I think the monthly premium, ang pinakamababa or pinaka-standard, pag hindi kayo nagtatrabaho hindi na kayo nagtatrabaho at the age of 65 or 66, ang monthly premium is $185. So magbabayad pa rin kayo buwan-buwan ng $185. Diyos ko Lord, sa Pinas na tayo mag-retired after 65. Shalak! Imagine, $185 pa rin yung babayaran mo, almost 10,000 pesos kada buwan para lang makover kayo sa outpatient services ninyo like office visit and all after turning 65. Nakakaloka. Nakakaloka day. As in, $185 per month. Kung nagtatrabaho pa kayo at mataas yung kinikita nyo, mas lalong at the age of 65, mas lalong mataas yung magiging premium ninyo for outpatient services for Medicare Part B. O, diba? Nakakaloka. And it does not cover like mga cosmetics, dental services. No, it does not cover. Hindi siya nagko-cover ng mga ganong services. Now, does it cover prescription? Hindi. If you want prescription coverage, kailangan ninyong mag-avail ng prescription coverage which is Medicare Part D, another premium na naman. Shalak. O, diba? Yung $185 na nabanggit ko earlier, well, sometimes bumababa, sometimes nag-i-increase din yan yung amount na yan every year. Dinidetermine nila in every September and October. Siguro sa fiscal year kung magkano yung magiging premium for Medicare Part B. But it is not for free. You have to pay the premium if you want additional coverage. Again, the only thing that is for free is your Medicare Part A premium, hindi healthcare services ha. Again, Medicare Part A premium, which is hospitalization. Okay, that covers hospitalization. You don't have to pay for that if you work for 10 years here in America.
Kasi nga for every paycheck, kung mapapansin ninyo guys, merong Medicare taxes na binabawas sa atin kada paycheck. Merong Medicare, at napakataas din nun. As in, medyo mataas-taas din yung binabawas sa atin. O 'di ba, nagbayad ka na ng 10 taon ng Medicare taxes and all, meron ka ng Medicare Part A, pero hindi ka pa rin pala ligtas sa deductible, healthcare insurance deductible, co-payment, co-insurance, may mga babayaran ka rin palang bill. Yung Medicare Part B, if you want to avail of that, which is my premium each month, for 2025, it's $185. If you are receiving your pension, kung meron kayong pension through SSA, mga ganyan, it will automatically, I think, be deducted from your pension. O, di ba? Umuwi na lang tayo ng Pinas at doon na lang tayo mag-pension, day. O, di ba? Ang mahal pa rin. Hindi rin pala for free yung healthcare services once you turn 65. So, walang free dito sa Amerika. Prescription coverage is Medicare Part D naman. It will add naman sa additional premium nyo na naman na babayaran. So, walang free dito after 65. Di ba? Pero at least, meron kayong hindi na kayo magbabayad ng premium for the Medicare Part B. Part A. So, yun lang po. Hanggang dito na lang yung video ko. Hanggang dito na lang itong content na to. Pasensya na kung medyo may mga na-disappoint, kung medyo may mga sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Para hindi naman kayo mabigla, di ba? Pagtanda ninyo or at the age of 65, no? Para hindi kayo yung parang, ay, hindi pala for free. At least ngayon pa lang, makakatulong na ito sa pagdesisyon ninyo kung pupunta itutuloy nyo pa ba yung American dream ninyo? Susugal pa rin ba kayo na lumipat from Saudi Arabia, from UAE, from Dubai, from UK papuntang Amerika? Walang for free after the age of 65. Medicare Part A premium is free, but the healthcare services is not for free. And if you receive healthcare services outside of the US, it will not be covered. Unless siguro meron kayong mga international coverage na ipapurchase ni dito kayo. For example, meron kayong Aetna Health Insurance, United Health, and then meron kayong international coverage, then your healthcare services outside of the US will be covered. But for now, hindi po yan covered ng Medicare Part A. Nakakalungkot man. Sana ay nakatulong itong information na to sa pagdidesisyon ninyo in the future kung itutuloy nyo ba yung American dream nyo or hindi. Siya lang.